What's up guys? At dahil nga ayaw ko munang pakainin ng malansa ang aming Kuya Kiel ngayon, kaya naman eto, magigisa muna ako ng corned beef at lalagyan natin ng pechay para healthy, 'di ba? Huy, nahiwa ko na nga pala dito yung bawang at sibuyas at hinugasan ko na rin itong pechay. Nakita nyo naman yung tubig, 'di ba? Sobrang dumi. Sa tuwing maghuhugas nga pala ako ng pechay guys, o kaya kahit na anong gulay na medyo may dahon-dahon at yung mga posibleng merong uod, ay nilalagyan ko siya ng asin. Tapos ibababad ko lang siya ng mga ilang segundo lang naman. At pagkatapos nun ay ayan, huhugasan na natin siyang mabuti. Sigurado kung may uod man siya, talagang hindi na siya mabubuhay dyan. Uy, siyempre, natutunan ko yon sa mami ko. At pagkatapos nga nating hugasan, ito at kuhanin na natin ng sandok na pungka. Orange na orange ba? At syempre, sindihan na natin ang ating gasol at iset up na ang camera dito sa may cabinet. Ayan, pabaliktad pala. Kaya nga pala hindi ko muna pinakakain ng malansa yung aking anak dahil nga meron siyang pigsa. Iniisip ko kasi baka pag kumain siya ng malansa baka nga lalo itong lumala. Kaya naman ito na nga muna yung naisip kong iluto ngayon at alam ko naman na magugustuhan niya ito pati ng mga kapatid niya. Kapag nga kasi ganito ang ulam kahit papaano ay napapakain ko ng gulay ang aking anak. Dahil nga gusto nila yung pechay tapos gusto rin nila yung corned beef kaya pinagsama ko na. Uy, ang galing. Ito nga at sinimulan na nating maggisa. Inilagay lang muna natin yung bawang at hintayin lang natin na magkulay brown na siya. Habang nagigisa nga ako dito guys, bigyan nyo naman ako ng tip ano ba yung pwedeng gawin para mas mabilis pumutok yung pizza. Uy naman. Nahihirapan na nga kasi akong tingnan yung anak ko dahil alam kong nasasaktan na siya. Natatandaan ko nga nung bata pa yan siya, bigla na lang din siya nagkaroon ng pigsa sa ulo. Hindi lang isa, dalawa. Ay nako, napakarami talaga. Kasunod nga nung pigsa niya nun sa ulo, nung bata pa siya, nagkaroon din siya sa may bandang puwit. Hala naman talaga, ayaw tantanan. Nung mga panahon nga na yun, nag-ring bearer pa siya dun sa kasal ng pinsan ko. Di ayun, ang ending, habang naglalakad siya sa aisle, iyak siya ng iyak kasi syempre nga may pigsa nga siya sa puwit. Sa ngayon guys, ay umiinom naman siya ng antibiotic. Kaya lang syempre, di ba nakakaawa talaga kapag yung anak mo may nararamdamang masakit. O ayan, at nailagay ko na nga rin pala itong sibuyas. May mekos-mekos nga lang natin yan para naman hindi masunog. Guys, sabihin nyo nga sa akin, sign of aging na rin ba kapag yung parang ang hinahanap mong ulam ay yung mga gulay-gulay na at parang nawawalan ka na ng gana sa mga karne? Uy, Mi, tumatanda ka nang talaga. O sige, pagsigawan mo pa girl. Ayan, at nang okay na nga ang bawang at sibuyas ay ito at inilagay na rin natin ang ating corned beef. Wow. Mekos-mekos nga lang din natin yan at maya-maya ay ilalagay na rin natin ang ating pechay. Ay, alam mo, kung gisa-gisa lang din talaga ang iluluto at pag-uusapan, ilalaban ko talaga ang sarili ko. Huy, napakadali lang yan. Pero kapag mga menudo, afritada, kaldereta, ay nako po, tiklop tayo dyan. Gusto ko rin naman talagang matutunan ang mga yun dahil pwede ko naman siyang mapanood sa YT. Sipag na lang talaga ang kulang. Huy, marunong din naman talaga akong magluto, kaya nga lang, hindi ako magaling. Nagets niyo ba? Basta, para sa akin kasi kapag magaling ka magluto, yun na nga yung masarap yung magiging resulta ng luto mo, yung hahanap-hanapin talaga, ako marunong lang. So, ibig sabihin yung mga basic na pagluluto, kayang-kaya ko namang gawin yan. Hala, napakadami mo pang sinasabi. Ito nga syempre at hindi mawawala ang paglalagay natin ng magic sarap para naman kahit papaano, sumarap nga itong niluluto natin. Ano ka ba? Kahit hindi nalagyan yan, masarap pa rin yung luto ko, no? Huy, ang yabang! At nang mailagay na nga natin ng magic sarap, hayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo habang siya ay ating minimekos-mekos. Dahil lang sabi nga ng iba ay kailangan daw masigurado na yung magic sarap na yon ay kailangan daw masigurado na siya ay matutunaw at maluluto. At ayan, ngayon naman ay ilagay na nga natin ang pechay. Ilang sandali na nga lang at ito ay maluluto na. Niisip ko, ano kaya kung mag-content ako ng cooking? Hala, sigurado ka ba dyan? Di puro ginisa lang yung nasa content mo. Uy, wag ganun. O nga no, sige wag na lang pala. Dalawang tali nga lang ng pechay itong inilagay ko dito pero tingnan nyo naman napakarami, diba? Pero mamaya pagka naman ito ay kumulo na at lumambot na konti na lang din yan. Trivia time! Alam nyo ba na ang pechay ay rich in fiber? Kaya naman ito ay recommended sa mga nagda-diet dyan. O diba kahit paano may natututunan kayo sa akin, huy! At nang mailagay ko na nga ang pechay dyan, tatakpan lang muna natin siya hanggang siya ay kumulo. At makalipas nga ang ilang minuto, ito na siya. O diba, ang sarap-sarap niyang tingnan. Green na green. Wala, anong connect nung kulay sa lasa? O diba guys, mukha naman siyang masarap, diba? Aminin nyo. Basta ako, sigurado ako masarap ang luto ko.
Kung ayaw niyong maniwala, edi wag. Hindi ko kayo pipilitin. Ay, bakit naman ang away? Char lang. Pero para sa akin nga kasi talaga, masarap yung mga ganitong klaseng luto. Minsan pa nga yung pechay ay sa century tuna or sa itlog ko ginigisa. Kapag ganun nga ang niluto ko, siguradong, ay nako, yung mga anak ko mapaparami ng kain talaga. Moment of truth, tikman na natin siya. Okay na to. Narinig nyo ba yon? Sinapian na naman siya ni Ma'am Grace Tan Felix. Kung kahit hindi naman talaga masarap yung luto mo, okay na to. Uy, ano ka dyan? Ang sarap kaya. Okay, eto na siya. Papakita ko na sa inyo in 3, 2, 1, go! Taran! Ayan na at nailuto na natin. Bye-bye!